little way na ipadala natin sa mga taong bayan. Yung mga mensahe ni Vice President to come, Antonio Trillanes. At ang mga senatoriable na sila Dick Gordon, Mr. Malasakit. yeah, si Malasakit, Ferdinand Romualdez, at si Senator to come, Colmenares. Yes, congratulations sa pala. And of course, ang abogadang may K, si Attorney Lorna Kapunan. Isa sa inaantabayan ng segment sa Hotspot ay ang Spotlight, kung saan naging panauhin ng programa ang mga senatorial candidates at vice presidential candidate na tatakbo sa darating na 2016 elections. Tinalakay dito ang bawat layunin ng mga kakandidato sa bansa. Isa-isang sinagot ang tanong ng bayan kung karapat-dapat nga ba silang umupo bilang isang opisyal ng bansa. Isa na dito si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Muli namin binalikan at kinamusta kung ano na nga ba ang kalagayan sa Tacloban at iba pang lugar sa Leyte matapos itong hagupitin ng bagyong Yolanda noong taong 2013. Naging mainit ang naging talakayan dahil sa mga isyong hindi pa rin fully recovered ang lugar dahil sa di umano'y kapabayaan ng gobyerno. Isa rin sa mga nagsulong na maipasa ang SSS pension hike ay si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na ngayon ay tumatakbo din sa pagkasenador. Naging panauhin din ng programa si Attorney Lorna Kapunan. Isa rin sa nagbabalik sa Senado ay si Philippine Red Cross Chairman Richard Dick Gordon. Ilang dekada na rin ang ginawang serbisyo ni Gordon para sa bayan. Kaya naman isa-isa din nilang tinalakay ang ilang mga isyu na kinakaharap ng bansa. Kumandidato din bilang vice-presidente ng bansa si Senator Antonio Trillanes, kung saan pinag-usapan kasama ng mga host ang isyu sa COMELEC ngayong papalapit na ang eleksyon. Bukod sa kanila, marami na rin naging panauhin ang programang Hotspot. Kaya naman para sa darating na bagong taon, ay patuloy pa rin ang aming serbisyong bayan upang ihatid sa aming mga viewers ang kaalaman na nararapat lamang malaman ng taong bayan. Precious Aquino para sa Hotspot. Itong yung kanilang ipinahatid sa inyo ng mga mensahe, ay yan po yung makakatulong sa taong bayan para pumili kayo. Sino yung mga tamang magiging kandidato nyo. Sino pa man ho, yung mga gustong mga politiko na maging tulay para maihatid natin sa taong bayan yung mga kanilang plataforma ng gobyerno, abay welcome po kayo rito sa Hotspot. At ang aming spotlight ay laging nakatutok po sa inyo para lang malaman ng taong bayan na kayo po'y may damdaming para sa kanila talaga. Hindi yung, di ba? Meron ko sa atin, Pangulo, next year daw ay mga presidentiables naman. Medyo magsingit tayo ng mga presidentiables. Sige, sige, imbitahan natin. Eh, alam mo naman yung mga yan, yung mga may iniiwasan, ayaw magpakita. Di ba? Eh, dahil tayo rito sa GNN, especially dito sa Hotspot, abay wala po tayong takot magtanong ng mga bagay-bagay na talaga nga ng mga, kung pwede bang below the knee, gagawin pa namin, di lang below the belt, di ba? Sana yung mga matitira, kasi marami na na-disqualify. Oo nga, disqualified na si Grace Poe. At ito naman, niluluto naman yung kay Duterte. Duterte, dalawa na nga. Dalawa na yung disqualification. Kaya hindi po malabong mangyari sa ating pamahalaan na first time in the history, Luisan's candidate ang ating maging Pangulo. Malamang ho yan. So, ito naman po, susunod naman, panoorin po natin ang proyekto naman po ng Hotspot when it comes to gift giving, giving love on Christmas Day. Ito yung bahagi ng ating social responsibility. Yan. Sa tulong po ng Pasay City Host Lions Club, District 301A2, na pinamumunuan ni President Winston Chinquiat. Yan. Thank you very much at napakaganda ng cooperation natin. Panoorin po muna natin ito. Isa sa serbisyong publiko ng programang Hotspot ay ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating kapuspalad, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan.
Sa tulong ng Pasay City Host Lions Club, nagbigay kami ng aming munting regalo sa mahigit 300 kabataan sa District 30182 sa Pasay City. Namahagi kami ng mga grocery items. Bukod sa pamimigay ng aming regalo, ay naghanda ng isang munting programa ang mga kabataan kung saan ipinamalas nila ang kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta. Kaya naman aliw na nanonood ang mga miyembro ng Lions Club sa kanilang pagsayaw. Ayon sa kanilang presidente na si Winston Chinquiat, taon-taon umano nila itong ginagawa, lalong-lalo na sa tuwing papalapit na ang Kapaskuhan. Malapit raw sa puso nila ang mga kabataan, kaya naman isa ito sa mga napili nilang bigyan ng sorpresa ngayong Pasko. Ang mga chikiting naman ay bakas ang kasiyahan sa kanilang mga mukha matapos nilang makuha ang kanilang munting regalo. Kaya naman agad silang nagpasalamat dahil ngayong Pasko ay mayroon na umano silang ihahanda sa Noche Buena. Precious Aquino para sa Hotspot. Ayan, nakita nyo kung gaano katindi ang serbisyong binibigay ng Hotspot at ng Pasay City Host Lions Club. Mabuhay po kayong lahat. Salamat at sinama nyo kami sa inyong proyekto. Ang chairman po niyan, walang iba kundi si Maria Jesusa Antiporda. Siya ang naging chairwoman ng committee dyan sa Pamaskong Handog. Taon-taon po yan ginagawa ng Pasay City Host Lions Club kung saan napakaraming bata po ang nakikinabang. At kilala naman ang Lions dyan, di ba? Ever since sa pagtulong. Ever since, talaga magaling ang Lions when it comes sa pagtulong. At dyan ka makakakita na hindi nila kailangan ng publicity, talagang serbisyo. Tapos dyan, pantay-pantay po lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Basta't kung sino ang gustong tumulong, welcome kayo sa Lions Club. Congratulations, congratulations. Okay, congratulations. At Lakay, siguro maganda pag-usapan natin. Ang New Year's resolution, yun lagi ang sinasabi. Matapos ang taong 2015, ito ang New Year's resolution ko. Ano yung New Year's resolution? Nagsawa na ako sa kagawa ng New Year's resolution. Hindi, sinabi mo kanina di ba? Alam nyo, lahat po tayo, sana ito ang New Year's resolution. Tumigil na po tayo sa pagpapaputok. Uy, Duterte yan, ha? Oo, tumigil tayo sa pagpapaputok. Dahil kapag si Duterte na Pangulo, baka ang uso po natin na pumutok. Kaya wag natin magpapaputok. Manonorotot na lang tayo. Manonorotot na lang daw si Lakay. Lakay, dilawin mo, paano yung manonorotot? Saan ba bibili ng torotot? Di ba? Ang dami. Ang dami na iba klase ng torotot eh. May malaki, may mahina, may... May baloktot na torotot, may tuwid, di ba? Lahat ng klase panonorotot gagawin ni Lakay, hindi na siya magpapaputok. Dahil tignan nyo naman, yung mga naputulan ng daliri, nasabugan sa muka. Tama. Napakasarap ng New Year. Alam nyo, napakasaya. Ng bagong taon, sasalubungin mo yung 2016, nasa ospital ka dahil nasabugan ka. Abay, ang gobyerno siguro, sayang yung ina-ads nyo sa TV ng DOH, ha? Tama. Sayang yung ina-ads nyo at sinasabi nyo, huwag magpaputok, ganito, ganon, at ganito mangyayari sa inyo. Alam nyo po, kung yung pondong yan, gamitin nyo, makipag-coordinate kayo sa Philippine National Police at sa AFP na hulihin ang lahat ng nagbebenta ng paputok at patawan ng mabigat na parusa. Abay, wala nang magbebenta ng paputok, di ba? Yung kapitbahay lang namin, ang lakas ng putok, hindi mahuli hanggang ngayon. Ang asim. 10 mga daliri. 10 mga daliri. Kulang ang isa. Hindi, kamay at paa eh. Ngayon, ang sigaw na, pag naputokan, 10 mga daliri, paa ang natira. Wala na sa kamay, nasabugan eh, di ba? So, wag po tayong papayag ng ganyan. Lakay, isa pa. Karamihan sa naninigarilyo. Sinasabi, New Year's resolution, titigil na sila. Dami yan. Abay, kalokohan po yun. Ang tao po, kapag gustong tumigil sa bisyo, abay, right there and then. Naman. Dapat tumigil ka. Dapat tigilan mo. Meron tayong nakita, no, na sinasabi niya,
titigil ako pagbalik ko ng Pilipinas. Ang pangalan nun, si Paul Gutierrez tsaka si Joel Egco. Tapos? Yung dalawa, galing kami sa Vietnam. Pagdating ng Pilipinas, hindi na kami maninigarilyo. Abay, puno pa yung kaha ng sigarilyo. Itinapon doon sa ashtray, doon sa okay, airport ng Singapore. Okay, Oo, napakagaling. Pagkarating ng Maynila, nagpabili uli. Anak na to ko. Ayaw na pala yung lasa ng Vietnam Marlboro Lights. Dito sa Manila, tinikman yung Marlboro. Yung pala gusto nyo. Hindi po ganoon ang tinatawag nating resolution. Ang resolution po ay nasa damdamin, nasa puso po yan. Kung gusto nyo pigilan ang sarili nyo, kaya nyo pigilan yan. Ako nung ako'y unang tumigil manigarilyo, bumili ako ng isang pakete. Sinindihan ko yung, siguro naka-4-5 stick ako, natapos. Iniwan ko sa harap ng aking opisina. Kaharap ko yung sigarilyo, kaharap ko yung lighter. Hindi ko siya itinatapon. Araw-araw tinitingnan ko siya, pero hindi ko siya sinisindihan. Bakit? Dahil binebuelo ko sarili ko na kapag ako'y natukso paglabas ko ng aking opisina, ay hindi ako magpapadala. Kaya ikaw, Lakay, huwag ka lagi nagpapadala sa tukso. Kaya sinasabi ko, dahil matagal na. Lagi ka natutukso. Graduate na ako dyan sa tukso. Tabakong hilig nila kayo. Tabako, oo. Dapat hindi ka nagpapatukso. Ngayon, doon po sa may New Year's resolution, doon ho sa gusto magbagong buhay, abay hindi nyo ho kailangan hintayin ang New Year. Ngayon pa lang po, pwede nyo nang tigilan yan. Di ba? Kung alam nyong mali, pero siguro, yung iba naman nagsasabi, ang New Year's resolution ko, mamahalin ko na ang mga magulang ko, pupuntahan ko sila sa New Year. Abay, baka ho maging huli na lahat. Kahit wala pa po ang New Year, pasyalan nyo po sila. Pakitaan nyo po sila ng maganda. Magdala ho kayo. Kung ang spaghetti nyo ay may hotdog, sa kanila kahit walang hotdog, pwede po sila. Ang importante po ay makita kayo. Yung presensya. Yung presensya. Hindi ho yung... Hindi Quality pera. time. Quality time, yes. Oo, bigyan nyo yung... Alam nyo yung maibulong nyo lang sa tenga ng inyong mga magulang ang mahal na mahal po namin kayo. Hindi po namin nakakalimutan ang inyong pag-aalaga sa amin. At yung salitang, I love you. Napakasarap pong pakinggan yan. Para pong tumama ka sa loto niyan, pag narinig mo yan bilang isang tatay o nanay, pagka sinabi sa'yo, I love you. Di ba? Jackpot ka ron. Kaya ako uwi ako ng Ilocos pabali muna, Paulo. Dahil dadalawin ko yung aking nanay na 89 years old. Yan ang mga pinagpala, yung mga umabot ng 89. Oo naman. Tayo hanggang T9 lang tayo, puro T9, di ba? Di ba? Sa atin po, muli, pinapaalala lang po namin. Pasko hanggang bagong taon, wag na ho natin hintayin yung Pasko. Ito nga ho, Pasko lumipas na eh. Hihintayin nyo na naman bagong taon. Aba, hindi po. Ngayon pa lang po, kung may pagkakataon kayong tawagan sila, i-text sila, mag-telegrama. Alam niyo yung telegrama nung araw, yan ang uso eh. Di ba? Sumulat o magpadala ng isa man lang maliit na liham. Di ba? Na galing, padala nyo sa kapitbahay nyo at bigay. Kasi yung iba nahihiya sa mga magulang nila, hindi ko alam kung bakit. Nakakamiss nga yung mga Christmas card eh. Oo. Di ba? Oo, wala na. Kasi personalized yun. Oo, personalized. Talaga susulat mo, di ba? Yung iba hindi marunong magsulat, fingerprint na lang. Di ba? Pero, galing sa puso. Yun po ang importante roon. Di ba? Ipakita po natin ang tunay nating damdamin. Tama. Di ba? Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food, sobrang pag-inom ng gamot, at sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits,
baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Livermarin. Ang Livermarin ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.